Ex-Lakers pumirma na ng panibagong kontrata at Minnesota nagreklamo. Dinaya daw sa laro nila kahapon. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan, baka pwede mag-subscribe ka sa aking channel at paki-follow din ang aking Facebook page Tropang Basketball para may chance ka manalo ng Tropang Basketball t-shirt. Simulan na natin mga tropa. Let's go! Dito muna tayo nga tropa sa balitang nadaya nga daw po ng mga referee kahapon ang Minnesota Timberwolves. Meron na nga po sana mga katropa napakalaking chance ang Minnesota Timberwolves na maipanalo ang kanilang Game 2 sa kanilang series laban sa Dallas Mavericks. Matapos silang makakuha ng kalamangan dito ng mahigit sa 18 points sa first half. Ngunit lahat nga po ng kanilang effort ay bigla na lamang nasayang matapos silang mahabol at matalo pa sa kanilang laban. Pero sa kabila nga po ng kanilang pagkatalo ay may ilan pa nga po dito ang nagsabi na mapipigilan nga na po sana ng Wolves ang comeback ng Mavericks kung hindi dahil sa nagawang pagkakamali ng mga referee. Kagaya na lamang ng no-call foul ni Kyrie Irving kay Jaden McDaniels sa huling mga segundo ng fourth quarter. Yes mga tropa, kitang-kita nga po sa ginawang replay na tinamaan nga po talaga ni Irving ang kamay ni McDaniels na siyang rason ba't lumabas ang bola. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi rin naman nga po dito tumawag ng foul ang kanilang mga referee. Maging ang mga NBA analyst at commentator nga po ay nagsabi na dapat nga na po i-correct ng mga referee ang kanilang nagawang pagkakamali. Ngunit dahil nga po walang nagawang tawag ay nag-stick na lamang nga po ang mga official sa pagbibigay ng ball possession sa Dallas Mavericks. Since naging successful na rin naman ang kanilang challenge dito. Ang problema lang mga katropa, napakalaki nga po ang naging epekto nito sa kanilang Game 2. Gayong kung tinawagan nga po ito ng foul ng mga referee ay maaari nga po nagbago pa ang resulta ng kanilang laban. Para nga po sa inyong kaalaman mga katropa, penalty na nga po sa oras na yon ng Dallas, meaning magkakaroon nga po ang Wolves ng 2 free throws at maaari nga po nilang maiangat sa 4 points ang kanilang kalamangan. Kung saan kahit man nga po na ipasok ni Luka ang kanyang 3-pointer ay lamang pa rin nga po ng 1 point ang Minnesota Timberwolves. Kaya dahil nga po sa tawag na iyon ng mga referee ay bigla na lamang po nabaliktad ang resulta sa kanilang Game 2. Dito naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan mga tropa. Sa balitang meron na nga po na kontrata ang dating member ng Los Angeles Lakers. Habang busy nga po mga katropa ang NBA sa kanilang Eastern at Western Conference Finals, ay busy naman nga po ang Los Angeles Lakers sa pagkuha ng bagong head coach at mga bagong player na kanilang kukunin sa pamamagitan ng trade at free agency. Ang problema lang ay wala pa naman nga po silang nagagawa kahit isang move. Gayong kailangan pa nga po nilang kilatisin ang lahat ng mga kukunin nga po nilang bagong member ng kanilang team. Mas naunahan pa nga po sila ngayon na gumawa ng move ng isang coach na tinanggal nga po nila kasama ni Coach Darvin Ham. At ito nga mga tropa ay si Chris Gent na pumirma na nga po ng kontrata sa team ng Charlotte Hornets para maging kanilang bagong assistant coach ng kanilang team at ni Coach Charles Lee. Anong masasabi nyo dito mga tropa? Pakikomento naman sa ating comment section. Tropa, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang aking video. Maraming salamat mga tropa. Ingat and peace out.